Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So bago tayo mag-start doon sa naantala nating post-mortem analysis doon sa nangyari sa abandoned village, may i-address lang ako na comments dito. 'Di ba? Hindi ko naiintindihan to, men. Pagka bobo ang tao, alam mo yung nagbabago yung standard. Nagbabago ang standard nila pag bobo sila. 'Di ba? Parang pag ginagawa nung idol nila pwede. Pag ako hindi. For example, ito si Sir Jomar Barameda, sabi niya, alam mo bungo, wag kang makisakay sa kasikatan ng iba. Gusto mo sumikat, gumawa ka ng sarili mo kasikatan mo. Wala lang nagbibigay sa iyo ng GCash kasi bulok ang content mo, bungo. Wag ka manggamit ng tao. What do you mean manggamit ng tao? What do you mean manggamit? Tsaka, paano magpapadala sa akin ng GCash yung mga yan? Wala naman naka-display na GCash sa channel ko. Diba? I mean, hindi naman ako nanghihingi. Hindi naman ako nagpaparinig. Diba? Tapos sabi, wag kang makisakay. What do you mean makisakay? Yung pag-react ko ba? Napag-alaman ko kasi ito, super fan ito ni Boss Rino. Ayan katulad nito, nakita ko yung last wag mong gamitin si Boss Rino. What do you mean wag kong gamitin? Sa totoo lang, same lang naman kami ng ginagawa ni Boss Rino Nagre-react lang kami sa video. Anong kaibahan ng ginagawa ni Boss Rino sa ginagawa ko? Well, meron nga naman. Kasi si Boss Rino nagre-react do sa video, pero same lang kaming ginagamit namin yung fair use. Yung mga pag-react sa video na naka-public, ang kaibahan, ito yung kaibahan si Boss Rino nagre-react lang, hindi siya debunker, ako nagde-debunk ako, pero basically it's the same. Yung ginagawa ni Boss Rino, kaya nyo siya nagustuhan, ginagawa ko din naman. Nagre-react ng video. 'Di ba? Nagkatalo lang na hindi nyo lang gusto yung naririnig nyo sa akin. Kaya nyo ko pinapatigil. You see, mga kababayan ko. pag idol nila, kasi wala namang pinagkaiba yun 'Di ba? Paras lang kami nagre-react. Yung paggamit na sinasabi mo, 'di ba? Huwag kang makisakay. Hindi ba ganun din yung ginagawa nung idol mo? Gumagamit din ng ibang video. Di ba, men? Yun ang hindi ko naiintindihan sa mga bobo, sa mga bobo. Di ba? Kailangan, pwede yung gagawin mo, basta positive at good vibes. Bullshit. Tapos ito, katulad ng sinabi ko, I do appreciate, pag kino-correct nyo ako, I do appreciate. Nagpapasalamat po ako pag kino-correct nyo ako. Pero please lang naman, yung pag-correct nyo sa akin, siguraduhin mo na tama ang sinasabi mo. 'Di ba? Na-appreciate ko pag kino-correct nyo ako. Yung may nag-correct sa akin ng maling pronunciation ko, I do appreciate yon. Pagka tinutulungan nyo ako, may mga bagay na hindi ko masabi na kayo nakakaalam, I appreciate. Pero ito, bago ka dumaldal, alamin mo muna. Sabi niya gano'n, minali niya ako Ito hindi ko matanggap. Yung pag minamali ako sa bagay na confident ako na alam ko talaga at may basihan ng sinasabi ko. Sabi niya gano'n, ang ibig daw sabihin ng you can't please everyone means hindi mo mapipilit in the same as how you feel ang lahat. Tama ba ito? Hindi. Pag-usapan natin to, kagabi pa ako hindi makatulog dito Yung pagko-correct sa akin Ang meaning daw na you can't please everyone, hindi mo mapipilit in the same as how you feel ang lahat. Kailangan daw, mapilit ko kayo, para ma-please ko kayo daw, kailangan mapilit ko kayo na kung ano daw yung nararamdaman ko, yun din ang maramdaman nyo. No! Wrong! Sir Anthony Flores, malaking ekis. Mali. Mali yung sinasabi mo. Paano ko sinabing mali ang sinasabi mo?
Tingnan nga natin yung meaning ng you can't please everyone. Tingnan nga natin, men. 'Di ba? Ulitin natin, i-google natin uli ano. Meaning, ano ba meaning yan? You can't please everyone meaning. Oh. Ang meaning, it means you cannot make everybody happy. 'Di ba? Hindi mo pwedeng hindi mo kayang paligayahin ang lahat. Kapag sinasabi mong you can't please everyone, gumagawa ka ng bagay na ikaliligaya nila. Nang feeling mo ikaliligaya nila, halimbawa, gagalingan ko ang kanta dito, gagalingan ko ang kanta ko. Ang ginagawa ko para sa pleasure nyo. Ngayon, may mga ibang magsasabi sa'yo na, ano ba naman yung boses mo? Parang pinitpit na lata. Yung iba naman, ang ganda naman ng boses mo, bungo. 'Di ba? Hindi lahat kayo masasatisfy sa ginagawa ko. 'Di ba? At unang-una, hindi naman pagbibigay ng kaligayahan nyo ang main goal ko sa channel ko eh. Bakit ko? Hindi ko naman trabaho na i-please kayo in the first place. 'Di ba? Hindi ko naman trabaho na i-please kayo lahat. Alam ko talaga na pagka kinontra ko yung idol nyo, ay yayariin nyo ako. Magagalit kayo sa akin. Alam ko na yan from the very beginning. Kasi kung ang goal ko ay i-please, kaya hindi applicable sa akin na sabihan nyo ako na you can't please everyone eh. Ang dahilan ko ba dito kaya ako nagganto para paligayahin ko kayo lahat? Kasi yun ang meaning ng please eh. Ano ba meaning ng please? Meaning please. Please meaning. Cause to feel happy and satisfied. Andito ba ako para iparamdam sa inyo na mapaligaya ko kayo? No! Dahil alam ko, pag nagsabi ako ng totoo dito, maraming magagalit sa akin. Dahil kung ang goal ko ay para i-please kayo lahat, para i-please kayo, para gustuhin nyo ako. Yun ang meaning ng please eh. Para magustuhan nyo ako, ang gagawin ko, yung mga idol nyo, pupurihin ko yan. Matagal ko na sinasabi yan. Ang gagawin ko, pupurihin ko lahat ng ginagawa ng idol nyo, pupurihin. Wala akong sasabihing masama. Yan ang ginagawa ni Boss Rino sa mga nire-reakan niya. Wala siyang sasabihing masama. Now, masama ba yung ginagawa ni Boss Rino? Hindi naman, pero umaayon yun sa nyo eh. Umaayon yun sa gusto nyong marinig. Napi-please kayo doon. Pag na-validate yung pinapanood nyo na natatakot na nya. Pag na-validate yung feeling nyo na yon, magugustuhan nyo, mapi-please kayo. Hindi ko trabaho yon. Kapag nakita kong fake ang video, sasabihin kong fake. At masakit yun sa tenga nyo, alam ko. 'Di ba? Now, yung definition ni sablay din to, sir. Sir, makinig ka sa akin. Ang ibig daw sabihin na you can't please everyone, ibig daw sabihin nun, hindi mo mapipilit in the same as how you feel ang lahat. Wrong! Katulad ng sagot ko dito, may mga anak dyan na ipiplease yung magulang nila kahit labag sa pakiramdam nila. Kasi ang lumalabas kasi sa definition mo ng please, kung ano yung nararamdaman ko, yun din dapat ang maramdaman nyo. No. Pwede, dahil kayo ang ipiplease ko, yung nararamdaman nyo, i-adjust ko ngayon yung feelings ko para sa inyo, para gustuhin nyo ako. Ako yung makikibagay sa inyo. Baliktad! Baliktad ito. I'm so sorry, napakatanga nito, men. Sana pinag-aralan mo muna yung binita. Kaya kagabi pa ako hindi makatulog dito eh. Nung sinabihan ako ng mali, ano ba? Hindi mo mapipilit daw ang ibang tao na ma-feel yung same na feeling ko. No. Baliktad. Dahil kung gusto kong i-please kayo, yung feeling ko ang i-adjust ko para sa inyo, hindi kayo ang mag-a-adjust para sa akin. For example, ganito gusto kong i-please ang magulang ko. Kaya lang ang gusto kong
ang gusto kong kurso ay fine arts. Nangyayari to madalas. Ang gusto kong kurso ay halimbawa computer engineering. Pero ang gusto ng tatay ko mag-abugasya ako. Ayoko nun. So para mapaligaya ko ang tatay ko, bibitawan ko yung feelings ko na mag-computer engineering. Dahil gusto kong maging happy ang tatay ko sa akin at maging proud sa akin yung tatay ko, pipilitin ko mag-abugas siya. Pipilitin kong kumuha ng law. O, di ba? Nag-fit ba dito sa description mo yun, sir? Na hindi mo mapipilit ang lumalabas na para ma-please ko yung tatay ko dito sa tangang definition mo na to, lumalabas para ma-please ko yung tatay ko, ay kumbinsihin ko siya na suportahan ako sa pagko-computer engineer ko. Kahit yun ang gusto ko. Wrong! Hindi mapiplease ang tatay mo nun. Kasi ang gusto ng tatay mo, hindi mo sinusunod. Parang yung dito, ang gusto kasi ng viewers, purihin ko ng purihin yung idol nila. 'Di ba? Para ma-please ko sila. No! Nagigets nyo na ba ibig ko sabihin? Kaya nga sinabi ko sa'yo, simpleng Google lang maiintindihan mo na yung Yan sinabi ko na dito. Ang meaning ng to please everyone, this means you have to always agree. Kailangan ako lagi yung nag-a-agree para maligayahan kayo sa akin. 'Di ba? Maling-mali dito sa sinasabi mo na ipipilit ko kayo na gustuhin yung gusto ko. Baliktad. Dapat pilitin ko ang sarili ko na magustuhan yung gusto nyo. Ganun dapat mag-please ng tao. Diba? Tapos ito naman, si Real Smoke OG. Sabi niya ganun, Old English na po kasi yung word na please. Ano ba? Wala naman tayong pinag-uusapan ng Old English kapag gagamitin yung term sa IU. Ano yun? Anong point nito, men? Which is iba yung meaning nun. So, hindi na siya masyado nagagamit sa mga English-speaking. Bihira na lang kaya hindi siya nare-recognize ng Google. Yung Latin nga dead language, pwede mo mag-Google Ano ba? Ang layo naman na kasi ng depensa nyo. Please naman. Kung i-correct nyo ako, pag-isipan nyo maigi. Na-appreciate ko po na kino-correct nyo ako. Granting na tama yung sinasabi nyo. Diba? Ako pong unang-unang magpapasalamat sa inyo. Pero kung pang bobo din naman yung pang-correct mo, I'm so sorry, sir, ha? I'm so sorry po. Diba? Yung may guts ka na sabihin na ako yung mali, man. Ma-appreciate ko naman kung ikaw yung tama Pero yung definition mo ng you can please everyone, hindi ako makamove on dito kagabi pa. Promise. Kinorek ako ng pangbobong definition. Hindi ko kaya yun. Anyway, diretso tayo sa main topic, no? Diretso tayo sa main topic. Ano tayo, no? React tayo doon sa video na yung Haunted Village. Actually, hindi reaction do sa video, kundi magbabasa tayo ng comments, no. Yung mga yung mga may katanungan at yung mga busher. 'Di ba? Sabi ni Arken Del Monte, Sir Bungo, sana mapansin mo sana reaction video pinasok ni Mr. Katuklas na Kastilyong Luma para sa mga Ghost Hunter na peke. Send kayo ng link. Pag may re-reactan kayong video, send kayo ng link. Now, kung ang video ay 1 oras ang haba, mag-send naman kayo ng timestamp kung anong part doon yung gustong reakan. Ha? Sabi gano'n ni I'm Not Yell Pro. Kayo makakapagpatunay kung totoo ba o hindi. Partially, oo, no? Ganito yan mga kababayan ko. Gusto kong maintindihan nyo na, let's say, halimbawa,
kapag sinabi ang Villa Epepania ay haunted, no? Haunted na lugar, 'di ba? Pag tas pumunta ako doon, wala namang nangyari. Hindi naman nangangahulugan na hindi na haunted yung lugar. 'Di ba? Maaring nung time lang namin ay hindi nagpakita nung pumunta kami. 'Di ba? Nung time na 'yon, sinishare lang namin yung experience namin na nung pumunta kami wala nangyari. 'Di ba? Hindi naman namin pinapabulaanan na hindi haunted. Now, meron kasi kami mga facts na sinasabi regarding do sa lugar. Mamaya i-explain ko, no? Na kahit na kukontra do sa video na ginawa ng iba. Hindi lang tayo sa pagiging haunted. Hindi lang tayo magi-stay do sa pagiging haunted na topic. Kung ano pa yung nilalaman nung video nung iba. Sabi nitong isa, hindi yan hoax, no? Haunted daw talaga yan. Yung pagiging haunted naman kasi, hindi naman, ano naman to arguable yan. Or debatable. Yung pagiging haunted. Katulad ng sinabi ko kanina, no, maaring nung time nila, may nagparamdam, no? May nagparamdam, pero sa amin wala. Ganito kasi yon. Tamo, dami daw nagpapakita dyan, ulol. Ano name nito? Galit na galit si Mia Yu. Di ba? Ito kasi ang minsan nangyayari kapag hindi namin na-validate yung mga video ng idol nyo, magagalit kayo. Kinagat lang naman yung challenge niya, pumunta ka dun para malaman mo kung totoo. Di pumunta, wala naman nagparamdam sa amin. Pero hindi nangangahulugan na hindi haunted, no? May mga kinorek lang kaming facts na doon sa village. Ang sabi kasi, doon sa mga unang video, abandonado daw. Well, yung mga unang pumunta doon, siguro mga years ago na pumunta doon, totoo namang abandoned yung dati. Pero yung mga pumunta dito na kailan lang, di ba, din nag-topic doon, alam mo yung pinipilit nilang abandoned kahit hindi naman. May mga part doon na ganito kasi i-explain ko sa inyo, magdo-drawing ako dito para maintindihan nyo. Magdo-drawing ako dito mga kababayan ko. Para naiintindihan ng mga kababayan natin kung ano ba talaga yung sinasabi. So ito yung nangyari doon. Papakita ko sa inyo yung yung drawing. So mga kababayan ko, ito kasi yung entrance ng village. Asan na yung cursor? Ayan. Ito yung entrance ng village, no? 'Di ba? May mga part kasi diyan na abandoned. May mga apart na abandoned yan. Katulad, ito may mga units ng bahay ditong abandoned dyan sa gilid. 'Di ba? Tapos ito yung mismong bahay sa may entrance. Ito yung bahay na inimbestiga nila Aga si Ching. Then may mga abandonadong bahay dito. Abandoned naman talaga tong part na to. Pero yung pagdating mo dito sa kalagitnaan, puro may mga nakatira na dito. Diyan. Pangilan-ngilan na lang talaga yung yung hindi abandoned. Hindi mo nga, pagpasok mo nga doon sa loob, hindi mo akalaing abandoned village yan Kasi unang bubungad sa'yo, may poste na ilaw at may tindahan pa doon at may may mga bahay-bahay, may agaganda pa nga ng bahay. Nakita nyo doon sa video, di ba? Ang lalaki ng bahay doon. Now, may mga section kasi talaga na katulad nung dito, banda rito, meron kami ditong napunta na puro abandoned. Pero banda dito sa dulo, may nakaparadang truck at may pangilan-ngilan na rin na nakatira. Unti-unti na siyang napapasukan. Hindi siya totally abandoned. Ganito kasi ang nangyayari. Dito sa part na tong kakaunti, abandoned, dito sila nag-shoot para pagmukaing itong village na to ay abandoned. Pero siguro kung ako ang titingin doon, nasa 70% siguro may laman na. Well, yun ang madilim naman kasi Pero bawat sulok na puntahan namin, may bahay talaga na May mga nakapark pa nga na mga na mga sasakyan Ibig sabihin, de kotse yung mga nandun 'Di ba? De aircon pa nga yung iba. May second floor, may third floor pa nga yung iba. Ang lalaki ng Then yung mga normal na unit doon, may mga nakasampay.
Ang sinasabi lang namin dito, hindi katulad nung pinapalabas dun sa vlog ng iba na talagang abandoned yung ano na yon. May mga part na walang kasi ang dating kasi sa video ng iba, yung totally walang nakatira. Yung as in zero ang nakatira. Hindi. Hindi yung totoo. 'Di ba? Tapos gagalit kayo. Wala namang sinasabing hoax din. Meron naman may na-capture kaming kahit konting evidence eh. Hindi lang katulad nung sinasabi nung pinapanood nyo. Huwag kayong masasaktan, 'di ba? Na-observe ko masasaktan pagka sinasabi sa inyo yung totoo. Ganyan ba talaga ang sakit nyo? Ang gusto nyo yung binubola-bola kayo? Ayaw nyo talaga sa katotohanan, Sir, kasama nyo ba yung nakaupo malapit sa bakod dun sa entro nyo? Oo, si Sir Jun yun. Napagkamalan ko ng multo yun eh. Napamura ako eh. Sabing ganon, good morning men, Idol Bongs. Dehins ako naniniwala na haunted or creepy ang lugar na yan. Ako rin. Hindi siya, for me, pagpasok mo doon, hindi naman talaga siya mukhang haunted. Pero nakakatakot. Hindi, yung appearance ang pinag-uusapan natin kung haunted siya, debatable. Kasi may evidence naman kami nakuha eh. Na ako din, parang siguro, dahil inaantok ako, namamalik mata din ako. Na may nakita naman doon sa video eh, parang may nakita akong matandang babae doon sa labas. Pero I don't know, baka nagtitrick lang yung mata ko. Hindi ko binigyan ng big deal. Bibigdilin ko yon kung may nakita ako dun sa camera na back upan yung sinabi ko. Wala dun sa camera eh. Hindi naman siya na-capture sa camera eh. I don't know sa camera ni Sir Riv. Babalikan ko yan kung may capture sa camera nila. Pero nakita ko, siya? Mukha siya matandang babae. Dun sa may, kaya lang, wala akong proof na maibibigay sa inyo. Yun kasi ang sa akin, kahit na nakita ko na, 'di ba? Kahit na confirm din ni Sir Shaman Tope yung nakita ko. Pag wala akong maipapakitang proof sa inyo, kaduda-duda 'yon. Hindi ko pwedeng ibenta sa inyo 'yon ng may nakita ako. Yes, pwede ko ikwento, may nakita ako, pero yung i-confirm ko na 100%. Wala kasi akong evidence sa panghawakan, salita ko lang. Mahirap kasi 'yon, men. Hindi naman ako katulad na ibang ghost hunter na pagka may nakita isi-sensationalize. Kasi yun mahirap kasi panindigin. Paano kung resulta lang ng imagination ko yun? 'Di ba? Ayoko kasi na magki-claim ako na wala akong ebidensya. Maaring nakita ko nung time na yon wala naman sa camera, wala namang Yes, malay mo totoo nga naman, pero ayokong panghawakan ng hindi solid yung ko. Yung tinatanong, hindi ako naniniwalang haunted or creepy yung lugar na yan. Pag nasanay ka siguro, hindi ka na maniniwalang haunted or creepy yun. Pag nasanay ka dun. Pero pag first time mo makapunta dun, syempre, yung itsura ng bahay, na luma yung pintura, na walang nakatira, na puro damo sa loob. Creepy. Oo, creepy. Yung haunted, katulad yan. Hindi, yung pagiging haunted naman yan, kahit naman sa mga lugar na populated ng tao, meron naman talagang haunted din eh. 'Di ba? Pero yung pagiging creepy, sa unang dating mo siguro, ako nakripihan ako dun sa pinasok naming bahay, kasi madilim. Kasi nag-start kami niyan 1:30 yata hanggang alas 5 ng umaga eh. Yung akala nyo, yung video ko, yun na yun? Hindi, marami pa yun. Chinap-chap ko lang ng chinap-chap yun para umikli ng 1.5 hours. Marami akong footage na nakuha na, may footage nga ako na inalis din doon yung napagkamalang kong multo si Sir Jun's script. Paglingon kong gano'n, nandun siya, nakaupo siya, napamura ako noon eh. Inalis ko na yon. Marami akong pinutol dun sa video. Inabot kasi kami ng umaga dyan eh. Diba?
Una, may mga taong nakatira dyan. Ikalawa, hence din ito totally abandonado. Ikatlo, wala kayo nakitang totoong multo or elemento. Oh, tama to. Ako may nakita ako pero hindi ko, katulad doon sinabi ko, hindi ko pwede i-confirm. Malay mo, imagination ko lang. Dahil, syempre, gusto rin namin talagang makakita. Yun kasi, ganun din kasi nagwo-work eh. Sa kagustuhan mong may makita, minsan, ikaw nang didiktahan ng isip mo. 'Di ba? Pero feeling ko, totoo naman yung nakita ko. Kaya lang, wala lang akong may papakitang ebidensya sa inyo. Kaya ayaw kong panindigan. 'Di ba? Anyway, nag-effort kayo at nagsakripisyo na makakuha ng tunay na anyo ng katagakutan Aldo. Ano yun? May mga ginagamit kayong mga gadget pero na totally proven na may nakuha kayong kababalaghan, di ba? Oo, tama po. Idol, sana magkita tayo or pag nag-collab, mabigyan mo. Yung sa t-shirt, kasi ganito ang nangyari, kaya hindi ko na itinuloy yung t-shirt, pero may balak ako. Kasi dati noon, marami nag-order ng t-shirt, pero ayaw nila magbayad muna. Kasi anong nangyayari doon, ang ginagawa ko dati, payment first do sa t-shirt. Saka ko, pagkagawa na, saka ko ipapadala. Wala pa akong budget ngayon eh. GCash? Hindi, joke lang ah! Joke lang! Joke lang. Salamat, Ma'am Jennifer Estose Batsa. Oh, sabi ni Gigi, ano name nito ni Gigi? Si Gigi. Sabi ni Gigi, baka Sir Bungo yung unang pumunta dyan na ghost hunter, like sinabi ni Sir Tope na 6 pa lang yung bahay. Kaya parang abandoned na. At baka yung unang bata dyan, yan yung nakakita ng multo na white lady ng babato. Iyak, sit, ungol. But now, tulad ng sinabi nyo, marami ng bahay dyan for me. Yung unang nag-vlog dyan, si Hiwaga. May nakita ako sa bintana, may mukha ng demonyo, kulay black. At may shadow kasi, may konting third eye ako. And nice explore sa inyo. Lahat very creepy nung araw dyan. Dami. Siguro nung araw, Nung araw. Pero ang dinidibang kasi namin yung pagpunta ni Aga si Ching dyan. Nung araw siguro. Hindi ko naman alam ang ambience ng lugar nung araw eh. 'Di ba? Ganito kasi yung nangyari. Doon sa video kasi ni Aga si Ching ba or kay Master Gala yung time na yon. Sa video kasi ni Aga si Ching, may mga nakita silang, may naririnig silang bumubulong. May bumabato sa bubong, 'di ba? Ganito kasi ang theory ko doon. Pumunta siguro sila doon, maaga-aga pa, nagising pa yung mga tao. Siyempre, dahil nabalitaan, ito ha, theory ko to ha. Siyempre, dahil nabalitaan na may sikat na YouTuber na nandoon, 'di ba? Ang sabi kasi marami, I'm so sorry po doon sa nakatira doon sa lugar pero may mga balita kasi, hindi ko mako-confirm na may mga addict daw diyan sa lugar. Daw. I'm so sorry po kung hindi po totoo 'yon. 'Di ba? Ganito kasi ang theory ko doon. Pumunta sila sa Aga si Ching dyan siguro, maaga-aga pa. Dahil nakikita naman doon sa video, may nasalubong silang nakamotor or kung sinong tao na nandoon, na kinikwentuhan sila. Pag mga around 9 p.m. ka pumunta dyan, siguro hanggang 12, may mga gising pang tao dyan. Lalo na pag may nabalitaan ka na, na YouTuber na pupunta. Siyempre, hindi mo may iwasan na mag-isip na baka may nanluloko lang sa kanila. Kasi super daming tao dyan. Diyan sa lugar na yan. Nagkakaroon lang kasi ng illusion na saan manggagaling yung boses na yun kung talagang, kung talaga abandoned to, di ba? Hindi naman siya talaga abandoned. Di ba? Then, yung mga bumabato-bato sa bubong, ito kasi yung naiisip ko, yung bahay kasi, may mga puno din sa tabi ng bahay na malalaki. Naranasan din namin yan, yung bumabato-bato na yan. Kaya lang, na-experience namin, talagang bagsak yun galing sa puno. Bumabagsak siya galing sa puno. Or kung wala mang puno doon, ang theory namin doon, may nanluloko, nagbabato.
Nagkataon lang kasi nung pumunta kami doon, 1:30 na yata or 2. Basta between 1:30 at 2 a.m. kami pumunta dyan eh. Tulog na lahat ng tao, as in wala nang, hindi na paghandaan yung pagdating namin. Yun ang magandang term. Dahil kung malalaman na may YouTuber na naman pupunta doon, syempre, ang nangyari sa amin, controlled environment yung pagpunta namin. As in, walang contaminants. Aso lang. 'Di ba? Pero yung sinasabi mong may contaminants na may mga gumagala-gala sa kalye, wala kasi nga 1:30 to 2 p.m. 1:30 to 2 a.m. kami nakapunta diyan. Hanggang 5:00 kami ng umaga. Yung talagang mga oras na walang-wala. 'Di ba? So, dahil walang-wala kami pumunta, siguro walang manloloko, walang magbabato, walang magbuboses-boses, 'di ba? Ganoon na nangyari. Naiintindihan niyo ibig sabihin, nakaka-follow kayo do sa sinasabi ko. Sabi ni Rupa Gonzales, sinabi ko naman po sa inyo hindi nakakatakot at hindi abandon yan. Ginagawa lang nila nakakatakot kahit hindi naman talaga, yes. So, itong isa naman na to, mga di naniniwala, wag nyo nang puntahan. Tama, minsan, hindi ko naiintindihan kung sadyang bobo lang talaga yung yung mga taong katulad nito, no? Di ba, pagka ikaw ay nagre-react do sa video, pinapapunta ka doon. Para malaman mo, puntahan mo, nung pinuntahan, pag hindi daw naniniwala, wag na daw puntahan. Di ba, napakatanga? Napakatanga talaga ng mga ganitong comment. Ano ba, ayaw nyo nang puntahan namin kasi mababali yung fantasy nyo na sinubo sa inyo ng mga idol nyong YouTuber? Ayaw nyong ma-feel na naloko kayo? Yun ba? Tinatanong ko po ha. Kasi minsan na-obserban ko parang mas gusto nyo lang maging tanga talaga eh. Yung mas gusto nyo talagang inuuto kayo. Na pag sinabi sa inyong totoo, kayo pa yung magagalit. Hindi ba katangahan yun? Tapos sasabihin nyo sa akin, bakit yung sinasabing tanga yung mga hindi ba katangahan to? Huwag nyo nang puntahan kung hindi kayo naniniwala. Bullshit. Diba? Bullshit. Pag nare-reactan, ikaw ang pumunta doon para malaman mo, ikaw ang pumunta doon. Diba? Nung pinuntahan na walang masyadong nangyari, hay nako, mga di naniniwala, huwag nyo nang puntahan. Bullshit. 10441, may nagsalita. Saan ba na? Yung bumulong, si Ma'am Apple po yun, yung bumulong. Si Ma'am Apple. May orb daw, 1 hour 59, saan banda? Diyan dun sa labas. Salamat sa'yo. Oo. Saan? Ano yung tsura? Salamat sa'yo. Oo. Sa labas. Patulogin mo yung mga gamit na nasa harapan mo. Ay, oo nga no! Salamat sa'yo. Oo. Ay, sorry, hindi nyo pala nakikita. Banda dito sa taas. Oh yeah, good catch ha. Okay. Kasi napansin nyo, raw footage yung, ang plano ko kasi talaga, gawing raw yung video. Ano ba ang purpose? Hindi ko nilalagyan ng mga sounds para ma-experience nyo rin, nakasama nyo kami. Nakasama kayo doon sa ginagawa namin. Yun ang goal niyan. Kaya hindi ko nilalagyan ng mga music yung video ko. Gusto ko yung reality. Kung naboboring kayo dun sa video na ginagawa, ganun talaga yung environment dun. Boring. Boring yung environment dun, men eh. Di ba? Yun din ang nararamdaman namin habang nagsushoot kami. Kasama namin talaga kayo. Ayaw kong gawing artificial yung nararamdaman nyo, yung pilitin ko kayong matakot sa video ko. Kung ganun talaga naramdaman, ganun talaga eh. Di ba? Patulogin mo yung mga gamit na nasa harapan mo. Ayun, good catch. Ako, for me, malay mo legit na orb. Hawak namin. Meron ba sa labas? Patulogin mo yung mga gamit na nasa Ayun Diyan dun sa Oo nga, men! Oo! Oo! Galing.
'Di ba? Pinaniniwalaan kasi yung mga orb daw na yan ay spirits yan. Galing. Next. Sabi ni salamat Georgian Frico. Sabi ni Ma'am Ruby Ann Leosala, sana makapunta ka din po sa Bungo ng Cresta del Mar, kasama po sila Sir Rib Shaman Tope. Maganda po kayo panoorin kasi legit. Thank you po. Ayos pinuntahan din, gusto ko to 1 oras mahigit ang video. Good job. Malapad pala katawan. Sakit ha? Malapad pala katawan mo. Sakit ha? Block ko to. Joke lang. Sabi ni Jard Videos 1:14:12, ilang beses sinabi Kenneth. Ano ba yan? Final say ko. Ito yung Papatay mo na. Kasi hindi natin maririnig to basta. Kailangan kong buksan yung kotse. Masakit ulo ni Apple. Akin ba to parehas? Mukhang mali yung timestamp. Yung Kenneth. Pag-aralan ko Jard Videos. Istoryang kilabot naman po pa-review. Ang dami nagre-request ito. Umami na po kasing fake yan. Istoryang kilabot. Naiba ka dito lumabas ka. Matagal ko na pong ginagawa yung paglabas. Hindi lang lagi. Pumunta na po akong Villa Epipania, Clark. Ano pa ba yung iba? Sementeryo. Marami-rami na rin. Hindi lang madalas. Hindi lang ako yung mayat-maya Kaya tuloy ang problem nung iba, araw-araw lumalabas, hindi na alam kung anong gagawin. Di ba? Magmumukbang, isang tropa, then wala na silang mapuntahan, babalik ulit doon sa para maging bago, magsusolo mukbang naman. Di ba? Hindi po kasi ako araw-araw lumalabas. Kapag may time lang, or maganda yung pagkakataon. Hello, may kulangot SD. Salamat, Ma'am Glenda Comarawas. Sabi ni Jocelyn, gago kaya dami nagagalit sa'yo inyong ma-vlogger kasi lahat kayo mga gunggong. Anong kinagunggong namin doon nung pumunta kami doon? Pinapakita lang namin sa inyo yung totoo. You see, ito yung problem Pag hindi umayon doon sa pinag-investan nyo ng feelings, magagalit na kayo. 'Di ba? Facts don't give a shit about your feelings. 'Di ba? Kung ano yung totoo, walang pakialam yan sa feelings mo. Gagalit kayo Ganun naman talaga. Anong gagawin ko? Mameke kami doon, men. Nya. Gusto mo gumanon-ganon ako doon? Nya. Yun ba ang gusto nyo? Nya. Yung pipilitin namin na kung kahit nawala. Kasi ito mga kababayan ko, ang purpose kasi nitong ginagawa namin ay turuan kayong mag-enjoy doon sa proseso. Doon sa proseso ng pag-ghost hunting, doon tayo mag-enjoy. Yung thrill kung paano manghuli ng multo, 'di ba? Hindi yung minsan kasi ang nangyayari nag-aano kayo hangad nyo talaga makikita. Lahat naman kami nandiyan, hangad din namin makuha ng evidence. Pero as much as possible, i-focus natin yung pag-e-enjoy natin do sa proseso. 'Di ba? Kasi parang ganito yan, men, Kilala nyo sino nga yung nagpe-painting? Anong name nga nun? Gustong-gusto kong mapanood yung nagpe-painting na yon. Si Bob, ano name nun?
Hanapin ko Bob. Si Bob Ross. Ito, men, pag napanood, parang ito yung gusto kong nung bata ako, actually hindi ko naabutan to eh. sa YouTube ko lang napanood to. Nung napapanood ko kasi itong Bob Ross na to, ito yung gusto kong mangyari sa sa pag nanonood kayo ng ghost hunting. Yung process. Dali lang paano ba yung yung wait lang Pag napanood nyo to si Bob Ross, ito. Bigyan ko na yung example, yung ibig ko sabihin. Nakaka-relax siyang panoorin eh. Ganito, di ba yung process ng painting, pag pinapanood mo siya, We'll put some shingles up here on this roof. Just touch. Start at the bottom and work up. yung boses niya, therapeutic yung boses niya eh. Ngayon, habang nagpipaint siya, just the way nai-enjoy ng tao. Nai-enjoy ng tao yung yung kung paano siya mag-painting. they put shingles on the roof too. Di ba? Eh, sa painting naman kasi, ang kadalasan gusto ng tao, gusto nang makita yung final product na eh. Gusto nilang, ito kasi, it doesn't matter kung ano yung pinipaint niya. Ang pinapanood ng tao dito, the way siyang mag-paint, naaaliw yung mga tao. Di ba? Parang ito ang gusto kong mangyari pag manonood kayo ng ghost hunting. Yung thrill na magsiset up kami ng equipment, 'di ba? Yung pag-abang ng resulta, yun dapat ang i-enjoy nyo, hindi yung minsan kasi ang pag-i-enjoy na nasa isip nyo yung yung kailangan may makita. Yung resulta na agad, yung may nakitang may nakitang multo, may nakitang white lady, yun kasi ang gusto nyo eh. Pero yung process kung paano mag-prepare, paano maglatag ng mga equipment, dapat isa rin yun sa mga sa mga gustong-gusto nyong panoorin. Eh kasi nakondisyon na kasi ang utak nyo na mga peking ghost hunter na yung part na yun, boring yun. 'Di ba? Boring yung part na yun. Kaya tuloy ang pag pinapanood nyo, ang gusto nyo na lang, kailangan may makita. Tama yung bobong sinasabi ni Donsky. Hindi ako pinapanood kasi walang nakikita sa video natin. Paano kasi pinamihasa nyo? 'Di ba? Katulad dito sa painting na to, ang gusto na lang ng mga makita yung mismong painting na. Pero yung process, yung relaxing na boses ni Bob Ross. At the bottom, work up. So they overlap each other. Diba? Indication of a few. Di ba, naku-curious ka kung paano nagiging ganun ang itsura ng painting niya? Kung paano stroke yung ginagawa niya? Ganyan din sana kayo pag nanonood kayong ghost hunting. Paano nakaka-capture ng evidence? Nagsiset up ng music box. Di ba? Gumagamit ng spirit box, ng REM pad, ng dead bell. Di ba? Ganun dapat ang nyo, ganun dapat ang nasa mindset nyo. Yun ang namin, yun ang pinopromote namin. Na i-appreciate nyo. Hindi lang yung lagi kayo nakasahod ang kamay sa resulta. Yung parang hindi nyo panonoorin yung hanggang, oh my God, may nagpakita. Yun kasi ang gusto nyo eh. Alam mo, culture nating mga Pinoy yan, yung ang gusto lagi yung bakbakan. Di ba? Yung mga batang 90s dyan, na wala, pag yung mga movie na classic, yung katulad ng mga Shawshank Redemption, hindi nyo panonoorin yun kasi boring yung salitaan kasi yun eh. Pero kung papanoorin mo yung Shawshank Redemption, ang ganda ng movie na yun. Pero dahil ang culture natin, ang gusto natin ay bakbakan. Gusto mo yung barilan agad. Di ba? Eh, wala eh. Ganun kasi tayo kinondisyon. Sa mga ganung bagay. Yung gusto natin yung yung mga action. Di ba? Hindi tayo natuto ma-appreciate kasi lumaki tayo sa mga basurang pelikula. Na paulit-ulit na ang formula, 'di ba? Pag manonood kayo ng pelikulang Pinoy nung 90s. 'Yun ang kinalakihan ng karamihan sa inyo. Ako,
2000s na yung generation ko eh. 2010s yata ako lumaki. 'Di ba? Yung mga batang 90s diyan, 'di ba, kabisado nyo na yung formula ng action movies, 'di ba? Una, laging mahirap yung bida. Tama? Tapos yung leading lady, mayaman 'yon. Tapos yung leading lady, babastusin ng mga ng mga goons. Ay, una-una muna, mahirap yung lalaki, mayaman yung babae. Una muna mag-aaway yung bida, yung dalawang bida na yan, mag-aaway, magsusungitan yan. Sa umpisa, di ba? 90s action movie, di ba? Tapos mababastos yung babae ng mga goons, ipagtatanggol ng bidang lalaki, tama? Bubugbugin niya ngayon yung mga nambastos dun sa dun sa babae. Pag nabugbog niya yung mga nababastos dun sa babae, pag natapos yon, gagamutin ngayon ng babae yung bida dun sa bahay nila. Laging ang panggamot yan, alcohol na bulak na may alcohol na ginaganon-ganon yung di ba? Tapos magtitinginan yan, dalawa na yan. Pag magtitinginan na yan, maghahalikan. Pag naghalikan, bedsin na. Ang, di ba, magpapatugtog na yung saxophone. Di ba? Bedsin na. After ng bedsin, kinabukasan, na sila, sweet-sweet na silang dalawa. Dahil sweet-sweet na silang dalawa, magkakantahan sa beach yan. Magsasayawan sa beach. O, di ba? Alam ko yung formula ng Pinoy movies, di ba? After nila magkantahan sa beach, di ba? Dahil masaya na yun. Yun na yung peak ng saya eh. After nung peak ng saya na yun, may makikidnap dyan. Di ba? Mag-aalala na naman yung buong tropa na nakidnap yung leading lady. Yung leading lady, saan idadala? Sa bodega. Sa malaking bodega. Tama o hindi? Pagdating sa bodega, di ba? Doon siya susugurin ng bida. Biruin mo, 45 ang baril ng bida, patay ang isang batalyon nang walang palitan ng magazine. Pag yung mga bata-bata lang yung mga guns lang, isang baril lang yun, patay na yun. Pero pag yung pinaka-boss, asahan mo, pag binaril yun, babangon pa yun. Pag bumangon yung suntukan naman. Di ba? Hindi yun mapapatay sa baril, suntukan yun. Di ba? Medyo matatalo-talo muna yung bida doon. Bandang huli, pagka malagim ang ikakamatay ng boss eh. Pwedeng maibato siya doon sa apoy or sumabog yung katawan nung pinaka-boss. Tapos, after nun, mare-rescue na yung kinidnap na babae. Magkikiss uli sila nun. Or minsan may isa pang formula eh. Sasabog naman ngayon yung warehouse. Tatakbo sila, habang tumatakbo, sumasabog yung warehouse sa background. After nun, magdadatingan yung mga pulis. Di ba? Pag nagdatingan na yung mga pulis, yun na yung signal na patapos na yung movie. Tapos, sabay-sabay silang tatalon sa ere. Mag-freeze. Di ba? Kabisado ko na yung yung formula na yun ang gustong-gusto nyo, yung paulit-ulit na ginagago kayo. Tama? Kasi ma-action eh. Kaya nga yan din daw ang dahilan kung bakit ang gustong-gustong sports ng mga Pinoy ay basketball. 'Di ba? Kahit hindi daw angkop sa atin yung sports na basketball dahil pang matatangkad daw 'yon. Pero yun kasi daw ang gusto ng Pinoy. Ang ideal daw na sport sa ating mga Pinoy, soccer. Kaya lang boring ang soccer. Ang tagal maka-score, minsan nga natatapos yung larong soccer 0-0 yung score eh. 'Di ba? Pero ang basketball ma-action kasi. Pagpasa ng bola, shoot agad. Yun tayo eh. Yan kasi standard ng Pinoy. Gusto laging ma-action. Kaya pag yung mga palabas na yung ginagamit ang utak, bibihira yung mga Pinoy na nakaka-appreciate ng ganon.
Ito si Mr. Katuklas. Oy, subscribe kayo. Bago na ang channel ni Mr. Katuklas ngayon. Na-delete daw yung isang ano niya, isang YouTube niya, Mr. Katuklas 2.0. Mag-subscribe kayo dito ha. Kay Mr. Katuklas. Yan. Subscribe kayo dito. Ito, salamat yung subscriber daw siya. Nagandahan daw siya sa mosque. Sa mosque. Salamat po. New subscriber, Christian Ray Domanillo. Salamat po. Request po kami. Try nyo sa Clark Air Base. Mas creepy doon. Mas okay po yung solo po kayo. Kapag meron pong mga kasama, nawawala po yung challenge. Kaya yung ibang manonood, gusto naman maiba. Hindi naman ito men yung pinunta namin doon ay hindi challenge. Hindi ko nagigets yan. Sabi kong gano'n sa kanya dito, sinagot ko siya Sabi ng gano'n, meron na po. Okay po sir, kaso hindi siya solo. Sabi ko, wala akong kasamang pumasok doon sa loob. Ito gusto nyo kasi yan, kasi ma-action na naman yan Pag yung challenge, ma-action na naman yan. Ang ginagawa namin, fact-finding. Investigation ang ginagawa namin, hindi challenge. Hindi challenge ang ginagawa namin. Totoong investigation ang ginagawa namin, hindi challenge. Ano ba napapala nyo doon? Siyempre, nai-enjoy nyo nga naman pagka natatakot yung pag gumagano, nai-enjoy nyo yun 'Di ba? Pero ang type ng content kasi namin, investigation. Tanggalin nyo sa amin yung mag-solo kayo. Ano ba? Gusto nyo ba yung natatakot yung pinapanood nyo? Yun ba yun? Or gusto nyong mahanap yung totoo? Yun ba gusto nyo yun? Gumaganon-ganon. May mga channel na ganon. Hindi sa amin doon. Shit, bungo, ganda ng mask mo, sabi niya ganon. Salamat, Romel Ramirez. Ramdam ko yung takot mo dyan, yung 35-20, para kang nagpapatuloy ng customers. Diba? Pinipilit ko ipauso yung EMF na yan, yung marami. Para alam mo kung saan. Ang theory ko kasi, kung gagalaw yung multo na yan, makikita mo yung movement doon pag marami nakalatag na EMF. Diba? Siguro kailangan mo ilayo ang EMF meters sa isa't isa, baka kumukuha sila ng energy sa isa't isa. Kasi battery operated, di ko alam, try lang. Hindi naman po. Pag halimbawa walang signal, itatry ko ha. Hindi naman siya try natin ha. Kasi ang theory ni sir, pag magkakatabi, wala siyang kinalaman sa isa't isa. Kahit dikit na dikit pa. Wala. Pero pagka, halimbawa, electronic equipment, wala rin, Kahit nga sa bakal, di ba yung sa cellphone, sa bakal nagre-react, di ba? Ang tunay na EMF, hindi naman actually, hindi talaga nagre-react sa bakal. Nagre-react lang sila pag yung sa mga electronic na, katulad yung computer, Ay, hindi nyo pala nakikita, no? Sa cellphone, pwede. Try natin sa cellphone. Pag malapit sa cellphone, ayan, Ayan, nagre-react siya sa cellphone. Pero kung sa bawat isa, hindi siya nagre-react. Okay lang kahit magkatabi. Yung solo explores na yan, na sinasabi na 100 like, biro lang ni Sir Rib. Sabi gano'n ni Myra Oyanib, shaman nyo fake. Sabi niya nung una, may nakita siya white lady. Tapos nung huli, walang white lady. Hindi consistent yung sinasabi. Sumasabay lang sa mga kasama niya para di siya ma-debunk. Next time, wag nyo isama yan fake. Hindi naman. For me,
Nung may nakita kasi ako sa labas, pinakonfirm ko kay Sham, nagtugma naman kami. Nagtugma naman kami. Ipagtatanggol ko naman si Shaman Tope kahit pa paano. Kasi when you say Shaman, ang nangyayari kasi, may nararamdaman siya na hindi namin nararamdaman. Siguro yung nakita mo na yon, kapag kami nagsasalita, siguro nahihiya lang siya na kontrahin kami. Pero may time doon sa video, yun nung nasa loob kami ng bahay, nung sinabi niya na may nakita siya doon sa dulo, pumitik yung yung EMF meter eh. I-rewind mo. Pero I respect yung opinion mo, Sir Myra o Yanib. Pero ako, sasabihin ko naman talaga ako na pepekean ako eh. Kasi dalawang test yung na ko kay Sir Shaman Tope. Nung sinabi niya, hanapin natin yun Kaya nga zinom ko yun eh. Hindi pa niya nasasabi na may nakita siya, pumitik na yung Ito ba yung part na yun? Wait lang Yun, dito na naman. Pwede lang tumuloy. Dito sa may part na yun. Tuloy ka na. Patulogin mo yung bell namin na nandun sa loob ng room, sa loob ng kwarto. Meron ditong part na to, na-amaze ako doon. To be fair naman kasi sa kanya, na-amaze ako doon. Nung sinabi niya parang may nakita siya mukha doon, sabay pumitik yun. Yung ito makikita nyo naman na, ito naman, tanggap ko ang pagiging skeptic niya. Wait lang Ito na ba yung part na yun? Kasama ba kami ngayon dito? Yun. Mula doon. Saan ka? Wala. Basta banda dito yun, hindi ko lang mahuli ko anong video. Magsimula kayo dito sa nung pagpasok namin ng dito sa 28 minutes, dito kayo mag-start. May time dyan na sinabi niya, may nakita ako doon na ganito nangyari. Pumitik muna ito, then sinabi niya sa Sir Shaman Tope may nakita siya dyan. 'Di ba? Let's say, sige, magiging papanig ako sa iyo hindi ko muna iisipin na paranormal 'yon. Sige, malay mo nagkataon lang Pero nung time na may nakita ako sa labas dito sa pina-confirm ko kay Sir Shaman yung meron sa labas. Babae. Kinilabutan ako nag-match yung nakita namin. Kaya lang hindi ko pa i-claim ng masyado kasi hindi nakita sa video ko eh. Hindi siya nakita sa video ko eh. Pero yung sa akin, enough na yon na may something kay Sir Shaman. For me, unless na lang talaga kung mapapatunayan yung sobrang peke ni Sir Shaman, di ba? To be fair naman sa kanya. Sasabihin ko naman pagka napepekean ako. Saan na ba yung dito? Yung doon sa 28 minutes na yon, doon sa video na exploration namin sa check mo yon. Kaya pumitik muna yun bago niya sinabi na may nakita akong parang mukha doon. May umiimpis na mahinang boses na multo. I don't know kung bata. 39-29, tingnan nga natin. Pag nilapitan nyo to, mechanism po ng dead bell yun. Mechanism ng dead bell yun. Yung gumaganon. Iyon na Grabe content, sulit sa 1 hour, di katulad sa iba nakakabitin, puro cut. Salamat, Master Henry TV. Sir Bungo, paki-enlighten nga po kami tungkol sa lugar na yan. Bakit abandoned village po ang tawag niyan? Feeling ko ano ba sagot ko sa'yo dito? Yun nga, pabahay kasi yan na hindi natuloy. Siguro nasanay na yung mga tao na ang tawag dyan abandoned kasi nga wala naman nakatira dapat dyan. Bigla na lang tinirhan ng mga tao. Hanggang ngayon ang dami na nila doon. Nice, sana puro debunk sa mga pupuntahan nyo. Yun nga ang bala ko eh. Puntahan yung mga Sir Bungo, may orb sa likod nyo umangat 37. Tingnan nga natin. 37.
Sarili paranormal, no? Pero I do believe, Hindi. Feeling May ko ano gumag- yun, feeling ko dust yun. Yung dito sa gilid. Kayo nga ang mag-ano. Feeling ko dust yun. Hindi siya katulad nung Galaw. una. ngayon, kung yun, no? Pero I do believe, Ayun feeling ko dust yun. Masyado siyang solid eh. Hindi katulad nung kanina, yung beginning ng video na to, na umandar, tas nawala, na transparent. not necessarily paranormal. Dust yan, tingin ko. Masyado siyang solid para maging orb eh. Pero salamat sa observations. Salamat. Ito, 3445. Ito ba yung Ito ba yung pinasa ni Ma'am Ashley sa akin? Nandito naman po ako para hindi makipag-away sa inyo. I mean, ako yung magiging tulay nyo para malaman na kayo ay nag-i-exist dito sa mundo namin. Wala na po si Sir Shaman dito sa tabi ko. Diba? So, ayan. Sa part yun. Okay? Pwede po ba kayo mag-move dito? Dito sa pangalawa, nandiyan ka na, Wala, no? hindi ko O nakita. nandito? Tama ba yung timestamp? Sige na. Yan na. O sige, dito na po kayo, banda rito. Tuloy na po kayo dito, banda sa... 3425. Kasama ko Sige, sige. Hindi ako magsasakabal sa inyo. Ako lang ang may iwan dito, mga men. Nandito naman po ako para hindi makipag-away sa inyo. I mean, ako yung magiging tulay nyo para malaman na kayo ay nag-i-exist. Ako magsasakabal sa inyo. Ako lang ang may iwan. May pinasa sa akin si Ashley eh. Wait lang, papakita ko sa inyo ha. Hindi kasi sinabi ni Ashley kung anong yun eh. Parang may something din eh na ganyan eh. Wait lang isusingit ko lang to. Ito ba yung tinutukoy mo? Dahil lang mga kababayan ko ha. Kung aabutin tayo 1 oras ha. Ma'am Ashley. Si Ma'am Ashley yung nagpasa nun eh. Nasaan na yung pinasa ni Ma'am Ashley? Ashley. Ito. Mukbang dito. Ano nga, pasok ka nga. Ito, i-zoom nga natin to. Na-zoom ba to? Mukbang dito. Ano nga, pasok ka nga. Ayun, yung mabilis na yon. Ay, oo nga no! Mukbang dito. Ano nga, pasok ka nga. Ano nga yun? Anong timestamp ba kasi nun? Ano yung timestamp nun? Naman po ako para hindi makipag-away sa inyo. I mean, ako yung magiging tulay nyo para malaman na kayo ay nag-i-exist. Ako magsasakabal sa inyo. Bali Ako kasi lang yung timestamp may na binigay eh. Pero parang nga meron I-klaro nyo nga muna yung timestamp nun. Hindi ako pwede maghanap dito dahil mauubos na yung oras ko eh. Salamat sa inyo. Braille Joban Gamyaw, hello. Darwin Palma. Hindi yung multo nakakatakot dyan, aso. Totoo. Ang ginagawa ko, fina-flashlightan ko sa mukha yung aso eh. Sabi ni Jokarim Chill TV, may makapture man o wala, okay lang. Mahalaga legit yung video. Pagpunta pa lang nga sa nakakatakot na lugar, matinding explore na yon. Bihira lang yung makakapag-explore ng ganung lugar. Lalo na kung mag-isa ka, yun na nakakabilib. Pag namimeke ka kasi, niloloko mo lang followers mo, pati sarili mo. Salamat Ma'am Evelyn ko
Sabi ni Biyahe Needs, di ba pwedeng umaga laging gabi? Eh, yun daw nakakatakot eh. Ba may pag pumunta ng umaga dyan, sasabihin ng iba, wala, hindi naman nakakatakot eh. Para wala na lang masabi. Actually, pwede ka naman mag-ghost hunting sa umaga. Kaya lang, para wala na lang masabi. At yun nga, yung thrill daw na sinasabi nila. Bulacan yan, boss, bungo. Yung Blue House, meron talaga dyan. Mag-ina kasi pinatay kasi pinasok sila ng masamang loob. Sana, boss, bungo, ma-explore nyo din yung Simbahang Lubog. Totoo dun, dami paramdam dahil dun mismo namatay sa panganganak. Talaga nagpapakita dun. Sige, tatry ko yan pag may pagkakataon. Hindi totoo yan nagparamdam. Never pa akong naka-encounter ng paramdam. Pero nung nag-ghost ako, yun naranasan. Hindi, yung Blue House na tinutukoy mo, yun na yung nasa entrance. Doon na kami So far naman, spike lang ng EMF ang nandoon at tinutulugan nga daw yun ng bantay eh. Yung house na yon, yung guard doon, tinutulugan daw yun eh. Yung sinasabi mo, yung Blue House na yon. Di ba? Hindi naman yun nga yung inimbestigahan namin doon. Salamat, Ma'am Rose Valenzona. Sabi ni Biyahe Needs, sabihin mo, sumanib ka sa akin ngayon. Lahat ng mga hindi po live. Ito, inuutusan ako nito na kung ano sasabihin ko. Sabihin mo, magpakita ka o sumanib sa akin. Hindi live yan, sir. Grabe, dami mong EMF. Yun? Gumagawa po kasi ako ng EMF net. Sir Bungo, kamite mo ng ghost tube. Hindi po totoo ang ghost tube. Ang ghost tube kasi, random words lang yun na binubuga ayon sa program ng app. Hindi, yun ang for me, hindi siya reliable. Spirit box na yun kasi yung gamit namin eh. Analog ang spirit box. Sir Bungo, maraming engkanto. Pwede engkanto, kung may engkanto man. Salamat, kung sino ka man. Kuya B, ingat always. Taga Bulacan pa. Hindi po. Nagkataon lang po na sa Bulacan yung abandoned village. Sa po ako? Sa Secret. Hindi ako sa Bulacan. Hello, Ma'am Ami Grazilla Natsumi. Hello. So, yun lang po, Yun lang po yung mapag-usapan. Kung may follow-up kayo dito na tanong sa akin, comment lang kayo. Kung worthy na sagutin, sasagutin ko. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye. May boses na nagtatas, Bongo TV. Tagapagtanggol, di napapagod sa laban. Sa bawat kasinungalingan siya'y nagpapalag. Katotohanan ng kanyang hudyat, walang